So, LSU tsaka NU. So, dito mo makikita yung game na evident na yung mga players, pag malaki yung laro, mahalaga yung laro, dapat mag-take over, no? Doon mo makikita yung yung go-to guy. Okay? Yung parang nasa Jordan mode, Kobe mode, Steph Curry mode, di ba? Yan. Doon mo makikita yan. At syempre, kung dito naman sa PBA natin, sila Brownlee, di ba? Kumbaga, import yung laruan. Diba? So, yun. Maganda yung laban ng DLSU tsaka NU. Kaso, na may korte sila. No? Na may korte sila, offense, and then yung playmaking ni Baklaan na nakabalik sa injury, no? Kasama na rin si Amos. Kumbaga na kompleto yung lineup ng DLSU. May halong swerte na rin. Yung sinasabi, may halong swerte dahil nakabalik yung dalawa nilang importanteng player. So, DLSU, UP na naman sa UAAP Final Season 88. No, maganda yung laban ng NU tsaka DLSU. Kaso nga lang, kailangan may manalo. No? Crucial yung turnover nung NU na yung nauwi sa jump ball. Yun. Talagang breaks lang ng laro. Tsaka syempre, pag nagmintis ka, sushoot yung kalaban, wala ka na talagang magagawa doon. Kasi minsan, may player talaga na magaling. Kahit na tama yung depensa mo, magaling talaga sila, katulad ni Mike Cortez. Di ba, may 3 points nga si Mike Cortez na parang 4-point shot kung sa PBA mo titignan eh. So maganda, no? At sa naglalaro ng basketball, kung gusto nyo ma-televise yung laro nyo sa TV, ito yung dapat yung panoorin at dito kayo kukunin ng mga coaches. No? Dapat magpakita kayo ng ganong laro kung naglalaro kayo sa eskwelahan. Yeah? Kung si Jacob Cortez, walang sinasayang na dribble. No, wala siyang sinasayang na dribble. Very basic. Yung crossover niya is medyo flashy, medyo flamboyant. Pero kita nyo, no wasted dribbles, no wasted motion. So, yun lang pa.